Okay. Muli mga kapatid, ano man ang nangyari, focus muna natin ang ating mga sarili sa mensahe ng buhay sa hapon ito. Alam niyo siguro ang pag-usapan natin, di ba, buwan pa naman ng February. Ano ba ang month ng February? Araw ng mga puso. Pero ang pag-usapan natin ngayon ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos. Ang text natin ay matatagpuan sa John. Naman na. Pwede na. Okay, bago natin simulan, tayo sumandali manalangin. Tunay na, Panginoon, na napakabuti mo. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa akong ito. Salamat sa patuloy na buhay, Panginoon, na pinagkakaroon sa bawat isa. Ganun din, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na hindi namin kasama. Salamat din sa kanilang buhay na yung pinagkakaroon sa kanila. Ngayong hapon, Panginoon, humingi din kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang namin ito. At inilalapit ko rin sa iyo, Panginoon, ang aking sarili na ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa iyong mga mensahe sa hapon ito. Hawakan mo po ang aking bibig, na aking bibig kasi ay mabibigyan ka lang ng kapurihan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa amin. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga isipan para maintindihan at may pamuhay ang mga salita. Panginoon, maraming salamat. Ito ang aming sinasamot na dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nyo kanina, sa hapon ito, ang ating topic ay about love. Napakagandang pag-usapan. Love. Pero sa hapon ito, mga kapatid, bago natin sisimulan ang pag-aaral, gusto ko munang basahin natin ang Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53. Okay. Isaiah chapter 53 verses 1 to 12. Ito kasi ang istorya para nakauugnay doon sa John 3:16. Chapter 53, 1 to 12. Sumagot ang mga tao, sino ang naniniwala sa ibinalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang likod, para ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay ng pang-akit para siya ay nagitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hukdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay nga inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakalan natin ito'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay umaling dahil sa kahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibog kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol, kahit nagbutan at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at tutulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay nilibig na kasama ng sasama at mayayaman. Kahit na siya walang kasalanan, kung nagsabi man lang kasinungalingan, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog pa sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito mabubuhay siya ng matagal, makikita ang layong susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay nagsasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusak, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi na wala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis.
Ang tapat kong lingkod na lubos kong inalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at magpangyarihan. Sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng mga sasama. Inako niya ang mga kasalanan at idinalain sila'y patawarin. Yan yung chapter na Isaiah chapter 53 verse 1 to 12. Na ito mga kapatid ay noong panahon ng ating Panginoon ay sadyang tinanggal sa mga babasahin ng mga Hudyo, sa mga kanilang sinagoga. At ito mga kapatid alam ng mga guro o mga rabay ng mga Hudyo. At tinatawag nila itong forbidden chapter. Forbidden chapter. Bawal na basahin ang Isaiah 53. Sa anong kadahilanan bakit bawal? Yung panahon nila. Mga kapatid, kung nauunawaan natin itong Isaiah 53, itong kababasa natin, sino ang tinutukoy dito? Kung alam natin ang istorya ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid, ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na ating tagapagligtas at alam ng mga rabay ito. Kaya ito ay kanilang pinagbawal dahil ito ay salungat sa itinuturo o katuruan ng kanilang mga ninuno. Kaya hindi makapagtataka mga kapatid na marami sa mga Hudyo ang hindi nakakaalam ang Isaiah 53. At tama si Isaiah dahil marami sa mga Hudyo pati ang kanyang mga kababayan ay hamakin at kinakmil ang ating Panginoon Jesus. Mababasa natin yan sa chapter Matthew chapter 13. Kaya dapat lang mga kapatid na tayo ay magpasalamat dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay binigyan niya ng pagkakataon. Hindi lang natin mabasa, marinig, kundi ay maunawaan pa natin itong katotohanan ng Isaiah chapter 53. Na ang ating Panginoong Jesucristo ay bumaba upang ialay ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan upang maligtas. Napakaganda. Paganda palang istorya ng Isaiah 53. Kaya, swerte natin dahil open sa atin. Mga kapatid, sa hapong ito, pero ang hamon sa atin ay yung hindi na siguro ipapaliwanag yung John chapter 16 sa atin. Para kasi imposible. Imposible na hindi natin alam ang ibig sabihin nito. Di ba? Meron pa bang hindi nakakaalam ng John 3:16? Pero ang point natin dito mga kapatid, kung paano natin maipapanumbalik yung init, yung saya ng pagtanggap nitong katotohanan na ito nung una natin napakinggan at naunawaan na ganun pala ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa English, sabi, for God so loved the world. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Alam niyo kung ganito, kung i-interpret natin ito, kung ako, yung nakita ko dito ng isang for God so loved the world. Minahal ako ng Diyos kahit hindi ako kaibig-ibig. Ganun yung maging interpret nito kung hindi natin aaralin ng mabuti. Mahal ako ng Diyos. For God so loved the world. Pero tignan natin yung net version. Ang sabi kasi dito, iba kasi, for God so loved the world. Dito sa net version, for this is the way. Di ba may pagkakaiba? For this is the way God loved the world. So that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Mga kapatid, magtaas na ang nakamemorize ng John 3:16? Oo. Wala. Palitan natin. Next natin kung wala.
Pwede pang message to sa atin yan kung walang nakakaano, walang magtaas. Kasi mga kapatid, ito yung race. Ito yung race. Kung masyado na tayong pamilyar sa isang bagay, tulad itong John 3:16. Minsan nawawala na yung excitement, yung kagustuhan na mapakinggan o aralin. Kasi nagsasawa na eh. Di ba? Lalong-lalo na i-share ang Ebanghelyo. Pag nag-share tayo ng Ebanghelyo, hindi mawawala to. Ang John 3:16. Kung siguro mabigyan tayo ng pagkakataon na i-share ang buong Biblia sa isang sentence lang, John 3:16. Diyan na lahat. Kasi memorize na natin to eh. At ang risk dito sa sobrang pamilyar na tayo, kapag binabasa natin ito, parang hindi na natin nararamdaman yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi na natin nararamdaman. Kaya mga kapatid, sa akong ito, gusto ko lang na maranasan natin muli yung time na narinig natin at naunawaan natin at pinakinggan ang pag-ibig ng Diyos. Nung una na napakinggan natin ito. Inaanyahan kong lahat na tumayo at basahin natin ang ating text sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinong sumampalataya sa kanya ay hindi magpahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ang magbasa sa manalang sulatan. Makaupo tayo. Ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig kailanman ay sinabi ay hindi isang kwento ng panandaliang pag-ibigan. Ngunit ang walang hanggang sakripisyong pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Mula sa paglikha hanggang sa cross, ipinakita ng Diyos ang kanyang hindi natitinag na pagmamahal sa atin. Ang pag-ibig na ito ang pinakahuling halimbawa para sa lahat ng relasyon na nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili at walang kondisyon. Tuklasin natin kung paano hinubog ng kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin ang paraan ng pagmamahal natin sa iba. At hinahamon tayo na ipakita ang kanyang pagmamahal sa bawat aspeto ng ating buhay. Suriin natin ang kwentong ito at tignan kung paano tayo tinatawag ito na magmahal gaya ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Ang unang punto natin dito sa tanong na ang pag-ibig ng Diyos na dapat natin tularan. Una, ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Ang sabi ng Biblia, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noon. Mamatay si Kristo para sa ating noon tayo'y makasalanan pa. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga pagkasalanan noon, ngayon at bukas. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Noong Huwebes, yung magandahan kong natutunan dito noong Huwebes, napag-aralan natin na yung Thursday group na ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Na ang ating Panginoon sa Kristo ay nagpusa. Pusa niya ibinigay ang kanyang buhay. Dad, ako na ang bahala sa kasalanan ni Aaron. Ako na ang bahala sa kasalanan ni Gloria. Ano po mga kapatid? Yan po yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Siya po yung bumaba para akuin ang mga kasalanan natin. Dito pinapakita ng Diyos ang tunay na kahulugan ng pag-ibig niya. Pati sa ating mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay at pagkilos sa mapagsakripisyo o di makasariling paraan. At ito ay ang paghandog niya sa kanyang sariling anak
na si Jesucristo bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Ang kanyang pag-ibig ang nagsilbing susi upang makilala, maramdaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos at nang sa gayon makalapit tayo sa Kanya at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Napakaganda. At ang sakripisyong pag-ibig ay pinapakita sa pamamagitan ng walang pag-iimbot ng mga aksyon at inuuna ang mga pangangailangan ng iba bago ang sarili. Tulad ng pagsuporta sa isang mahal sa buhay, kaibigan, kapwa mananampalataya sa isang mahirap na sitwasyon. Paggawa ng mga kompromiso para sa kapakanan ng relasyon at paggawa ng mga personal na sakripisyo upang matiyak ang kaligayahan ng isang mahal sa buhay. Diba? Kung minsan, tayo, ano ba yung sinasabi na imbis na bibili ka ng damit para sa sarili mo? Ibili mo na lang para sa magulang mo. Yung mga simpleng walang naman. Diba? Kung bata ako, true story to ako. Sa amin kasi sa Ilocos, diba, yung mga pumupunta sa mga bukid, pinapakain mo mga yan. Pinagmimerinda mo sumaga, pinapakain mo sa hapon, tanghali at sa hapon, pinagmimerinda mo. Pero yung mga nanay, yung merinda nila sa hapon, hindi na nila kinakain. Inuwi na nila yan. Ay, alam ko, siguro yung hirap ng trabaho sa bukid, gutom lang mga yan. Inuwi nila yun. Para sa kanilang mga anak, napakalaking sakripisyo. Kanilang ina. Alam mo na, gutom ba ngayon dahil ang hirap ng magtrabaho sa bukid. Dahil nakikita ko eh. Nakikita ko. Di ba? Pero yung sakripisyo, mga kapatid, yun yung dapat natin makita. At yun din yung dapat natin gawin tularan, lalong-lalo ang ginawa ng ating Panginoon. Na isinakripisyo niya ang kanyang buhay para lang sa atin. Ang pangalawang punto natin, ang pag-ibig ng Diyos na dapat natin tularan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakatuon sa gawa. Ang sabi ng Biblia, ang pinakadakilang pag-ibig na marinig, taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ng kanyang buhay para sa kanila. Wow! Ang hirap. Ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Paano ito? Paano natin gagawin yun, mga kapatid? Tulad ba ng ginawa ng ating Panginoong Diyos na ibinigay niya ang kanyang anak upang ipako sa cross? Sino makagawa nun? Wala. Ganun din ba ang gawin natin? Diba? Hindi natin kaya ng mga kapatid. Para sa ating mga kaibigan ko loved ones, hindi kaya gawin ng tao ito. Hindi kaya gawin ng tao. Halimbawa, sino bang may anak dito na lalaki? Oh, si Pastor. Ibibigay niya isang day para mamatay para sa ibang tao. Si Brother Dave, kaya mo ba, bro? Hindi. Di ba? Sino makakagawa nun? Mga kapatid. Pero mga kapatid, ang aksyon, kung gawa natin yung tukoy dito, yung pagmamahal ay nakikita sa gawa. Diba? Yung nakikita sa gawa. Diba ganito? I love you. I love you, Gloria. Tapos, dumating sa bahay na pumasok, pagod na pagod. Hindi yung action na. Yung lang gusto kong makita natin eh. Yung gawa. Nandun ka nagsisilpon. I love you, Gloria. Di mo lang makawakan yung mga walis. Ang dumi yung bahay. Nakabuntong yung mga labahan na piyate. Di ba? Yun yung gusto kong makita natin eh. Yung action eh. I love you, brother. I love you, sister. Eh, hindi mo man lang matawagan pag may sakit. Saan? Di ba? Magpakita ng pagmamahal. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng nasasalat ng mga aksyon o gawa. Mag-alok ng tulong in times of trials at malayang magpatawad, magpakumbaba sa isa't isa. Yun yung dapat na ginagawa natin, mga kapatid. Tunay nga, mga kapatid, na ang mga salita ng pag-ibig
ay makabuluhan. Napakaramdam pa yung daan. I love you. Ang sarap pakinggan. Ngunit ang mga aksyon o gawa ay nagpapatunay sa mga nakapalibot sa atin. Yun yung mas importante, yung gawa. Nung Biyernes, tanong ko, sinong nagbigay ng bulaklak sa sawa? Taas kamay. Sinong nag-date? Nag-date sa sawa ng Biyernes? Kumain sa loob. Taas kamay. Sinong nagbigay ng bulaklak? Hindi, mga babae tinatanong ko. Di ba? Ganyan. Yan ay pagpapakita ng pagmamahal. Yan yung action yan. Yan yung dapat na nakikita sa atin. At ganyan din larang-larang sa ating mga mananampalataya. Kaso lang mga lalaki ang tinatanong ko dito mga babae. Ang pangatlo natin punto mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos na dapat natin tularan, ang pag-ibig ng Diyos ay walang pasubali. God's love is unconditional. Magbigay tayo dahil meron tayong pagmamahal. Ginagawa ko ito dahil asawa ko ito. Di ba? Ganun ba o? Ginagawa ko ito dahil mahal ko ang asawa ko. Ginagawa natin ito mga kapatid dahil mahal natin sila. Ang sabi ng Biblia, babasahin natin yung Mateo, chapter 6, verse 1 to 4. Pero ito yung pagbibigay. Pero tayo ay nagbibigay dahil meron tayong pagmamahal. Ginagawa natin ang pagbibigay dahil meron tayong pagmamahal. Mateo 6, chapter 1 to 4. Pag-ingatan ninyong hindi lang pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam. Ito, maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakita ng kabutihan. Ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala para sa iyo. Minsan kasi ganito ang nangyayari mga kapatid. Kung ang pagmamahal niya sa akin ay 50 pesos. Diba? Kung ang pagmamahal niya sa akin ay 50 pesos lamang, siyempre ang sasabihin ko, mamahalin din kita ng 50 pesos. Diba? Nakita natin yung kondisyon doon, di ba? May kondisyon. Doon kasi yung, minsan ganun eh. Kahit sa pag-share ng salita ng Diyos mga kapatid, share lang tayo ng share. Yan, share lang. Huwag tayong magsasawa. Dapat walang kondisyon dahil ang Diyos, siya ang gagalaw para mabuksan ang kanilang isipan at puso. Tulad ng pinapag-aralan natin sa Sunday School kanina. Ganun din. Ginagawa natin ito. Dapat ginagawa natin ito na walang kondisyon. Nakapalit. At ang pang-apat at panghuli, ang pag-ibig ng Diyos na dapat natin tularan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago magpakailanman. Ang punto natin dito mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay matibay at hindi nakadepende sa mga pangyayari o panahon. Hindi nakadepende sa mga pangyayari o panahon. Tapat at dakila ang pag-ibig ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig mo, Yahweh,
ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Panagboy 3:22-23. Kung may saksi, paano ba maging tapat? Kaya kanina yung tanong natin kanina, yung pag-aalinlangan, bakit tayo nag-aalinlangan? Ito ang tanong natin ngayon, paano maging tapat? Diba, ang hirap no? Kung minsan kasi naaalala ko na naman yung taga sa amin, ang motto niya ganito Promises were made to be broken. Yun yung motto niya Ganyan kasi ang tao. Paano ba tayo maging tapat mga kapatid? Siguro, yung pagkilala natin dapat kilala natin yung isang tao ng lubusan. Yun siguro. Maglaan lang ng panahon sa tao ito o sa mga tao ito. Di ba pati sa ating spiritual na buhay? Paano natin nakilala ang Panginoong Hesus? Paano? Dahil nagkaroon tayo ng panahon sa Kanya. Tulad ito, yung pagpunta sa church. Di ba? Napapakinggan natin ang Kanyang mga salita. Binabasa natin ang mga salita. Inaaral natin ang mga salita. At ito yung dahilan kung bakit nalaman natin na tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Doon natin nalaman. Nagbigay tayo ng panahon. Kaya tinatanong, pwede bang maging tapat ka sa isang tao kung hindi mo kilala? Di ba, tanong din ko kay Edgar kanina yun. Paano ka maging tapat? Pwede bang maging tapat ka sa isang tao kung hindi mo kilala? Napakahirap. Lalo ngayon mo lang nakilala. Mga kapatid, iba kasi, kung kilala natin ang isang tao, ito yung, mabubuo dito yung katapatan mo sa Kanya habang kayo nagkakakilala ng lubusan. Ang tanong, magkakakilala na ba tayo? Magkakakilala na ba tayo? Sa ating pangwakas, mga kapatid, ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig na nasabi na dapat din natin tularan. Ang pag-ibig ng Diyos ay handang magsakripisyo para sa iba. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakatuon sa luwa. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pasubali. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.